instruction si Presidente. Kasi every year, may 100 billion si Presidente. Hindi ko Grabe. Sabi ni Amina Pangandaman na ang kinukuhang pera raw ni BBM di umano 100 billion per year. Medyo matindi po ang ating pag-uusapan ngayon. Alam ko magagalit na naman kayo dito sa ibabalita ko sa inyo. Kasi po, meron pong nag-leak na audio recording, okay? Meron pong nag-leak na boses ni Zaldico na in-expose niya ang pinaka malaking skandal, sabihin na nating pinakagrabe na korupsyon na nagpapatunay na talagang masabi na natin totoo pala sa paniniwala natin na this is my own opinion. I think totoo pala talaga itong mga sinasabi ng mga 18 ex-Marines na grabe talaga yung paghahatid nila ng maleta. Kasi itong in-expose ngayon na boses ni Zaldico ay grabe. Presidente na talaga ang kanyang tinutukoy dito, which is si Bongbong Marcos. Okay? Abangan ninyo yan. Mamaya ipaparinig ko sa inyo. Okay? Grabe po ito. Ipaparinig ko sa inyo kung gaano kalaki, kung totoo man ito na sinabi ni Zaldico. Ewan ko lang. Kasi kumakalat ito ngayon sa social media, itong boses ni Zaldico na nag-leak, na in-expose niya gaano kalaki ang ninakaw ni Bongbong Marcos kada taon na pera. Mamaya, ipaparinig ko sa inyo. I-like muna at saka paki-share sa mga nanonood ngayon para makatulong tayo na aabot itong mensahe natin sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito, importante talagang pindutin nyo yung subscribe button kasi walang bayad yan, okay? Updated pa kayo dito sa ating mga maiinit, trending, exclusive na ating mga balita natin, okay? Ito na yung ipaparinig ko sa inyo patungkol po dito kay Zaldico na meron pong nag-leak na audio, voice, boses ni Zaldico. Okay? Ito, pakinggan niyo ng maigi kung ano yung sinabi. Okay? Kasi nabanggit niya yung presidente ng Pilipinas, si Adrian Bersamin at itong si Amina Pangandaman, itong mga sekretary ni BBM. Pakinggan niyo. So, alam ka naman kay Adrian kasi sinabi nga sa akin ni Adrian tsaka ni Nina na may instruction si Presidente. Kasi every year, may 100 billion si Presidente. Hindi ko Grabe. Sabi ni Amina Pangandaman boses ito ni Zaldico Ewan ko lang kung saan ito nakuha. Kasi nag-leak ito ngayon kumakalat ito ngayon sa social media Sabi raw ni Amina Pangandaman, ang kinukuhang pera raw ni BBM di umano 100 billion per year. Grabe ka, BBM. BBM, sagutin mo ito, BBM. Totoo ba? Binubulsa mo ang 100 billion per year? Sagutin mo ito, BBM. Sagutin mo ito. Hindi ko muna papangunahan na kung totoo itong sinabi ni Zaldico na dapat may nakahanda na 100 billion per year. Kaya pala ubos na ang pera ng bansang ito. Wow! nasasabi yun every year. Pati 2026 may 100 billion. Pati 2026 may 100 billion. Ako I hope na itong boses na ito, AI ito. I hope AI ito. I hope AI. Sana masagot ito ng di ko lang alam kung ito ba yung dating sinabi ni Zaldico doon sa video niya. Na in-splice lang, okay? Kung ito ba yun. Kasi boses talaga ni Zaldico Kasi kung AI, parang yung AI na boses parang tawag dyan? Parang mag-e-echo merong ibang pero ito talaga parang Zaldico talaga Kaya nga loko-loko nga Tapos alam mo ba sinubit niya? Lahat flood control yung 2025. Sabi ko, wag naman kung flood control. I think it's not AI kasi while parang telepono parang winartap siguro ito. May may nagsasalita sa background, di ba? May nagsasalita sa background. Siya kaya binalitan ni Adrian yung listahan. Ayan Ngayon, hindi malinaw yung sinabi, di ba? Kasi
Mabilis ang pagkakasabi ni Zaldico. Ngayon, iisahin natin, i-pause natin ha, para maunawaan ninyo kung ano talaga yung laman ng sinabi ni Zaldico. Ito ha, step by step natin ha. So, alangan naman kay Adrian lang yun. Alangan naman kay Adrian lang, yun. Okay, alangan naman kay Adrian lang yun. Ang pinatutungkulan niya si Adrian Bersamin. May utos yun. Kasi sinabi May utos yun. Kasi sinabi nga nga sa akin yan, sa akin ni Adrian. So sinabihan ni Adrian si Zaldico. Okay, ano sinabi ni Adrian kay Zaldico? Adrian, tsaka ni Mina. Sa Mina Pangandaman. So ang nagsabi sa kanya, si Adrian Bersamin at itong si Amina Pangandaman. Mga sekretaryos ito ni BBM. Sinabihan si Zaldico. Si Zaldico at that time, congressman pa sa House of Representatives. Okay? Ano natin? I-understand natin. Na may instruction May instruction na may instruction si presidente. Wala iba si BBM yan, ha? Anong instruction ni BBM? May instruction si presidente. Anong instruction ni BBM? Sige nga. si Presidente. Kasi every year, Ang instruction ni presidente kasi every year. Ayun o, kasi may caption eh. Kasi every year, anong sinabi? Anong mangyari kapag taon-taon? may 100 billion si May 100 billion. Kasi every year, may 100 billion. Presidente. Si presidente. Grabe no? Ganyan na ba katindi ang pangangailangan? May 100 billion every year? Wow! Di ko nga nasasabi. Di ko nga nasasabi yun eh. Sabi ni Zaldico ha, di ko nga nasasabi yun eh. Yun, every year. Every year. So meaning to say, hindi niya kayang sabihin kasi 100 billion nga. So parang tinitiklop lang nila ang bibig. Basta meron ng instruction na 100 billion a year. Ganon. Basta may instruction na 100 billion a year. Tiklop na lang ang bibig natin. Ibigay na lang natin. Parang ganon yung ibig sabihin ni Zaldico. Pati 2026 Pati 2026. may 100 billion. So, anong year na nag-start si BBM? 2022 siya naging presidente. So, kung meron siyang 100 billion a year, 2022. So, start tayo sa 2023. 2023, 2024, 2025, ngayon, 2026. Meron na silang 400 billion. Kasi 100 billion a year eh. BBM, kung totoo man ito na meron kang ninakaw na 100 billion a year, na meron ng 400 billion na ninakaw mo, isauli mo yan sa taong bayan kung totoo man itong sinabi ni Zaldico ha. Grabe naman yan. Grabe, sa 400 billion na yan, ang dami ng mga pasyente sa hospital na matutulungan yan. Problema pa naman kung magkasakit ngayon dahil ang hospital sobrang mahal. Tapos kayo dyan, nagnanakaw lang kayo ng 400 billion a year. Wow. 100 billion a year. So, a total of 400 billion kasi pang-apat na niya eh. Wow. Kaya nga, loko nga eh. Kaya nga eh, loko-loko nga eh. Tapos, si Zaldico ang dinidiin ngayon. No wonder, parang maniniwala ako dito kasi si Zaldico nag-iingay na ngayon kasi siya yung dinidiin sa lahat na ikaw yung kurakot. Ikaw yung kurakot. Ikaw lang. Di syempre si Zaldico, sasabihin talaga niya kung ano mangyayari. Kayo nang humusga taong bayan ha. May iba't iba tayong paniniwala. Meron din kayo. Basta ako, inilabas natin itong boses na ito, recording na ito, para kayo na ang mag-judge kung totoo ito o hindi. Okay? Tapos alam mo ba, At tapos alam mo bang sinubmit niya lahat. Tapos alam niyo bang sinabit niya lahat? Si Zaldico ang nagsabi niya na sinabit niya lahat. flood control. Ang flood control. Doon sa flood control kinuha. Sa madaling salita, itong 100 billion per year na ito, sa flood control kinuha. Yung 2025. Yung 2025. Yung 2025 na 100 billion sa flood control raw kinuha. So yung 2023, 2024, 2025, 2025, tatlo, saan yun kinuha? Kung sa anong mga budget yun. Hindi natin alam, ha? Sabi ko, wag naman. Sabi ni Zaldico sabi ko, wag naman. So medyo, sa tingin siguro ni Zaldico, grabe naman itong pagnanakaw na ito. Sobrang laki naman. So sabi niya, wag naman. Naman buong 100 buong 100 flood control. Flood control. So kung yung flood control, billion,
trillion ang budget doon. At least kumukuha lang sila ng 100 billion per year. Ayon yan kay Zaldico ha. Sa kanyang ni-reveal. Portion, kaya binalitan na ni Adrian Kaya pinalitan na ni Adrian. Okay, sabi niya ha. Bakit pinalitan ni Adrian? yung listahan. Yung listahan. Pinalitan raw ni Adrian yung listahan. Bakit ba? Para hindi obvious? Kaya pala si Adrian at si Amina Pangandaman ngayon tinanggal na bilang secretary para safe na sila. Okay? Parang ganun. Mako-connect na natin ha, sa ating analysis yan ha. Kaya pala sila nag-resign. Nagtatanong tayo. Kaya ba nag-resign kayo para tahimik na lang? Ganon. Hindi na mabubuking ang ganito. Grabe guys. Ay nako. The biggest, kung totoo man ito, the biggest scam in the Philippines. The biggest scandal. Yun ang ha? Kayo nang humusga, taong bayan. Anong masasabi nyo? Wala lang. Kung totoo man ito kung totoo man ito, talagang kayo nang humusga. Sa tingin ko naman in my own opinion, the way I heard the voice of Zaldico, hindi yun AI. Sa akin yun sa akin yun. So, taong bayan? Loyalista, dilawan, pinklawan. Mga hipokrito kasi kayo Duterte lang kayo ng Duterte, sisi kay Duterte lang kayo kasi yan ang problema sa inyo. Yan ang problema sa inyo. Di nyo na alam, ninakawan na tayo ng malaki. Kung totoo man ito. Okay? Kayo nang umusga. Basta ako, nagre-react lang tayo sa mga shinare ng social media. Okay? Kung sasabihin nilang fake news ito, okay, fake news ito, bahala na kayo mag-analyze, basta tayo, may iba-iba tayong reaksyon. Okay? Panoorin natin itong isang video na tuwang-tuwa po itong mga kababayan natin sa bukid na mga taong bayan. Kasi binisita sila ni VP Sara kahit gaano ka hirap ang kanilang daanan pero pinuntahan pa rin sila ni VP Sara. Ito po grabe magtrabaho itong si VP Sara. Halos 24 hours. Pero ayan pinuntahan talaga ito. Panoorin nyo. Tingnan nyo. Bukid na yan. Bibi Sara! Bibi Sara! Bibi Sara! Grabe. Bibi! Nabibsag! Napansin nyo yung lugar? Walang insaktong daanan yan, pero pinuntahan talaga niya. Hindi kaya ito ni BBM, ha? Hindi ito kaya ni Hontiveros, ha? Bibi Sara! Bibi Sara! Ayan, si VP Sara, pababa na sa sasakyan. Ayan, grabe, ang swerte ninyo, ha? Di ko lang alam kung anong saang lugar ito, pero nag-trending ito sa social media ngayon. Grabe, kita mo yung kilig ng taong bayan, di ba? Kapag si VP Sara na ang dumating. Pero kung sina Hontiveros, parang wala. Ay, Beb! Papakay ka, Beb! Papakay ka! Beb, Duterte, may direct! Duterte! Duterte! Ayan, nakipagpicturan pa sa taong bayan kasi meron silang dala-dala na welcome VP Sara. Ayan, napapicture. Game na game! Grabe, ang saya-saya nila. Beb, papakay ka! Sa amo nga din, daghang kayong salamat. Ayan, nagpapasalamat si VP Sara, ha? Salamat po sa inyong padayon na suporta sa among opisina. Sa inyong pag-ampo para kay dating president. Tingnan nyo, ha? Yan po yung short clip lang yun. Short clip lang yun. So, inanalyze ko itong video na ito no? Sabi ko sa sarili ko, walang kaartihan itong si VP Sara. Kahit gaano ka, tawag dyan, gaano kalayo, no? Pinupuntahan, okay? Ibig sabihin, mahirap itong ganitong trabaho. Yung talagang i-check mo yung mga pangangailangan doon sa bukid, no? Kasi bihira lang talaga pupuntahan yan ng mga politicians, yung mga bukid na lugar. Okay? So si VP Sara, sa tingin ko, sabi niya, puntahan natin itong mga lugar na ganito. Kasi wala nang ibang politician na gagawa nito kung hindi tayo.
Kasi gusto niyang malaman kung ano yung sitwasyon eh. Duda ako ha, nagdududa ako rito. Ang gusto po ni VP Sara dito, malaman niya kung ano yung sitwasyon, ano yung mga pangangailangan dyan sa lugar na yan. Para malaman natin kung anong gagawin niya at ma-prepare niya para pagbalik dyan, meron ng tulong. Okay? Marami dito sa bansang Pilipinas na merong mga lugar na nangangailangan ng tulong. Pero hindi doon umaabot ang tulong ng gobyerno kasi nga, alam nyo naman, yung ibang mga politicians dyan, papogi lang, no? Mga corrupt, nagnanakaw lang ng pera ng bayan, hindi naman tumutulong doon sa mga bukid na kagayang ganyan, no? So, ganito, no? At least si VP Sara, Vice President pa lang siya, alam niya na ang sitwasyon ng buong Pilipinas kasi umiikot ito eh. Alam niya na. Pagdating ng 2028 na maging presidente na ito, at least alam niya kung ano yung gagawin niya. Hindi kagaya ni Bangag dyan na wala. Nagpapakita siya na tingnan nyo si BBM. Ano pinupuntahan ni BBM? Cebu City, mga syudad lang. Kita mo ba si BBM pumupunta dyan sa mga bukid-bukid na yan? Wala. Kung New York, ayan, yung mga Russia, yung mga kung saang-saang mga lugar, China, or kung ano mga invited siya, yung mga sosyalang lugar, doon siya. Pero ganito, ang arti-arti ng pamilyang yan. So, si VP Sara, kitang-kita natin na Monday to Saturday nagtatrabaho. Yan, alam naman natin Sunday. Sunday is family day. Kaya, may video po na kumakalat sa social media na itong si Vice President Inday Sara Duterte ay kumakanta lang. Pakanta-kanta lang si VP Sara. Pero yung mga kalaban niya sa gustong ma-impeach siya, inis na, stress na sila. Pero kinantahan lang ni VP Sara. Hindi ko lang maparinig sa inyo yung kinanta niya kasi ma-copyright tayo dito. Pero ipapakita ko yung video na yan. Ito ipapakita ko sa inyo itong video na ito Ito. Panoorin natin. Ayan. Ayan. Kumakanta siya dyan. Yung video dalawa sila niyan kung nagsabay silang kumanta. Ayan. Inaan lang natin. Ayan. Kumakanta siya. Ayan. Yung mga kasamahan niya, ewan ko lang kung nag-iinuman, pero sa video na ito, kitang-kita mo talaga na parang invited siya sa isang birthday. No? Merong okasyon. No? Sasabihin na naman yan ng mga dilawan at mga loyalista na, si VP Sara, pera yan ng taong bayan, nilulustay. Nag-iinuman sila. Alam niyo naman, sisiraan na naman, bibigyan na naman ng malis itong video na ito, di ba? Siyempre, na-post po ito Sunday. Sunday po ito na-post. So meaning to say, kung i-analyze mo, Sunday, it's family day. I think mayroon siyang kamag-anak na, iwan ko lang kung sinong kamag-anak ang nag-birthday sa kanya. So, having a good time, Sunday, family day, kumakanta. Pero ngayon, inis na inis yung mga kalaban. Sina Dilima at si Luistro, inis na inis na. Inis na itong mga kalaban. Pero si VP Sara, pakanta-kanta lang. Na. May labot, BBM, yawa ka. Yan pasensya na kayo. Basta, magalit sila kung magalit na sila dito kay VP Sara. Yan. Ulitin natin. VP Sara, can you sing for us? Yan. Kumakanta yung, natin, presidente natin sa 2028. Yan. Parang anak yan ni Kong Pulong, Diba? Ayan yung, pareha kami ng Tumblr, ni VP Sara, Yan yung Tumblr niya. Sa mga gustong bumili nito, ililink ko yung kung saan namin nabili ito, no? Pareho kami kay VP Sara. Bumili talaga ako dito kasi alam ko ginamit ito ni VP Sara. Sa mga nanonood ngayon, kung gusto nyong bumili dito, ilagay ko sa link yung gustong bibili nito, okay? Yan. Ayan. Pareha kami ng Tumblr. So, ayan kitang-kita nyo naman, Ito. Panoorin natin itong si Win Gatchalian na parang pumoporma na ngayon, parang
feel na niya siya yung papalit kay VP Sara kapag may impeach si VP Sara. Ito, panoorin ninyo. Magandang araw sa ating lahat. Bilang inyong Senate President, tungkulin kong mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat. Malinaw ang layunin natin. Tiyakin ang kaligtasan ng mga senador, kawani, mga media, mga bumibisita sa Senado at ng publiko. Yan ha. Binati ko siya. Kasi, alam nyo naman ha, noong panahon po na nakuha ng mga Cayetano Black yung majority, ingay sila ng ingay, iyak sila ng iyak. Kasi nakuha nila yung majority sa Cayetano Black. Ngayon, na naibalik na nakuha na naman nila. Kasi alam niyo naman, yung mga bangag 11 dyan, di ba? Yung silang dating minority na ngayon ay majority na. Nang nakuha na nila yung majority, kasi bumaliktad yung dalawa si Chis Escudero at si Joel Villanueva. Walang problema sila ni Marcoleta. Walang problema sila ni Cayetano. Wala. Tanggap nila kagad. Pero nung sila, nakuha ng majority nila Cayetano, grabe. Parang problemado sila. Nanggugulo. Pero ngayon, sila Marcoleta, sina Robin Padilla, wala, tanggap nila. Ganon, kasimple. So, sino ngayon ang nanggugulo? Itong mga bangag 11, mga senador ni Marcos. Ay, nako. Nais kong iba. Tapos, ngayon, nung sila na ang majority, hindi na. Pinakawala na nila yung strict policy dyan sa Senado. Tingnan yung mga hipokritong ito. Di ba? Nung panahon nila Marcoleta na papuntahin nila yung mga 18 ex-Marines para isiwalat yung kabalastugan nila, ay strict policy, strict security. Strict. Kasi may threat raw, may threat. Ngayon, na sila na yung majority, wala nang threat. Pwede nang pumasok ang mga bisita. Sis, pautot ninyo? Takot lang kayo sa Brave 18? Hagi ang ilang detalye tungkol sa mga hakbang sa seguridad na kasalukuyang ipinapatupad sa Senado. Una, patuloy ang ating ginagawa lang ninyong rason yung security na yan kasi para hindi magkaroon ng hearing sa Blue Ribbon Committee. Aminin nyo na. Paano pa kayo Pakorne pa kayo pakikipagtulungan sa ating security agencies upang mapanatiling ligtas ang ating institusyon. Pangalawa, papayagan na ng Senado ang pagpasok ng mga bisita. Papayagan na raw nila. Kasi majority na nila Takot lang sila sa Brave 18. Alinsunod sa Visitor Management System na ipinapatupad ng USAA. Kabilang dito ang patuloy na inspeksyon sa mga pasukan, pagpapakita ng wastong identification, pagbabantay sa paligid ng Senado at iba pang hakbang upang tiyaking ligtas ang lahat. Kasabay nito, bukas ang aking tanggapan sa anumang mungkahi. Makikinig tayo at sisikaping matugunan ang mga ito habang tinitiyak ang tamang balanse sa pagitan ng seguridad at accessibility. Maraming salamat po. Kasi usap-usapan ngayon siya raw yung papalit kay VP Sara kapag si VP Sara ay ma-impeach. Or mag-a-appoint si Bongbong Marcos. Ganun raw yan, no? Sa ating sistema, no? Na ang presidente po ang pipili kung sino yung magiging vice president kapag ma-impeach si Inday Sara. Pipili siya sa House of Representatives or yung Senado. Pipili lang siya kung sino man ang magiging Senate President o itong House Speaker. Di ba? Pumaporma ng gago. Manggagamit rin ito Kasi balimbing ito Nakita nyo yung video nito? Inendorso pa ito ni VP Sara noon. Inendorso pa ito. Wala itong utang na loob itong taong to. Huwag nyo nang iboto itong Mongoloid na ito. Ito. Tapos na tayo dyan. Kay Win Gatchalian. So ito, last but not the least, bago natin ito, pakikinggan muna natin si Atty. Poa patungkol po sa impeachment strategy nila dito sa impeachment trial ni VP Sara. Ito po, panoorin po natin itong lahat at makinig tayo. Spokes of the defense team, Attorney Michael Poa. Welcome back to the Spokes, Attorney Poa. Thank you for having me here, Attorney Margo and Attorney Mike. Welcome, it's a pleasure welcome. to meet both of you for the first time, actually. I wanted to say thank you for guesting here, even if it's not Attorney Trixie. Hindi naman ako namimili ng host. Thank you But po. really, thank you, It's a because pleasure, but it's a I have to pleasure. admit that you have been a very effective spokesman for the thank Vice you, sir. President. You're very kind. Very clear and very level-headed, no? But now, now that you're here with the spokes, we expect you to keep that same level, despite the tough questions that you'll be given to later on. I will now, try. From the defendant's perspective, Attorney Poa, what should the public expect
Yan. from the impeachment trial that will start next week, July Ngayon 6th. dapat nating aabangan. If I'm not mistaken. Well, on the part of the defense, of course, no, ang isang hangarin natin is really maipaliwanag sa public kung ano ba yung proseso. Because we keep on talking about, we have to go through the process, appropriate forum, etc. So I think it's very important, aside from, of course, the legal side of things, no, is that on a daily basis, we are also able to explain to the public kung anong naganap. Diba? Kasi kung hindi nila maintindihan, because, in a court setting, things tend to be a bit technical. Yes. So I think it's very important. But on the part of the defense, we've been preparing for this for over a year now. In fact, diba, may naunang impeachment complaints last year. Yes. And we were ready to go to trial then. And we're ready to go to trial now. So sa atin, siguro kailangan maintindihan din ng publiko. It's good that you asked that question. That the first to present their evidence would be the prosecution. Yes. No? So we're hoping that the public would be patient enough to also wait, no, para sa ebidensya naman ng defense. Ano po ba talaga yung process? So, ang next po natapos na po yung pre-trial conference last week. So ibig sabihin ni Atty. Poa, handa na sila para ipakita sa taong bayan itong mga ebidensya na magpapatunay na yung mga aligasyon at mga akusasyon ng nila Luistro na mga prosecutors diyan sa mga crooks diyan sa House of Representatives ay gawa-gawa at mali. Okay, paninira lang. Handa na sila na patunayan na mali yun lahat. Yes. Nag-marking of the evidence. And then, may inaabangan pong pre-trial order. Yes, and I think the pre-trial order is supposed to be issued today. Today, tomorrow. The last time I checked, I think it was supposed to be today. Once that pre-trial order is issued, it's supposed to basically encapsulate whatever happened in pre-trial. We will be given time to comment, no, on whatever is in that order. So hopefully, if we get it today, we'll be able to comment. Kasi maraming mga nangyari din naman ng pre-trial that's why we're awaiting kung anong lalabas eksakto sa order, and if there's a need to comment, we will comment, but so far wala namang changes doon sa July 6 na first trial date. Dun sa comment nyo po, pwede po ba kayong mag-object to anything? Like for example, to certain witnesses, or 57 daw po yung witnesses nila. Oo. Well, so witnesses naman, usually you don't object until the time that the witnesses are being offered, no? So pag umupo na sa stand and they give you the purpose and they give you the offer, then that's the time we can object to the witnesses. Sa ngayon naman, parating ako tinatanong, anong masasabi mo na kinuha ng prosecution ng witness si ganito, si ganyan? It's well within the prerogative of the prosecution to be fair with them, no? Kung sino man ang gusto nilang ilista. They have, I think, 57, Yes. and then you have 90, no witnesses, di ba? Opo. So, siguro, Imagine that one ha, yung prosecutors sina Luistro, meron raw silang 57 witnesses. Okay? Sila naman, ng defense team, meron silang 90 plus witness. Mas maraming witness nila. Kasi, ganyan kapag ang witness mas marami yung sa defense, meaning to say, maraming makapagsasabi sa katotohanan. Makikita natin ito pagdating ng sa impeachment trial. if it, 90, Sobrang dami. if okay sa inyo to share, no? Siguro para malaman natin mga nakikinig, who are the witnesses not listed as witnesses for the prosecution na witnesses niyo? Actually, marami sa witnesses namin ay sinasabi nga nila, we're mirroring their witnesses, no? But the other day during a press conference, Siyempre, dipensya sila So yung witness niyo, didepensahan namin yan. took exception to that because we're not mirroring because sabay lang kaming nagbigay ng pre-trial brief, Correct. no? Paano nila kasi ang bintang nila ni Luistro, parang sinasalamin raw nila yung kung ano yung witness, parang nila ba? Paano yan? Nagsabay-sabay kayong nag-pass ng mga witnesses, di ba? Meron pa ba silang oras para gayahin yung mga witness ninyo? Namin. So it's not as if we copied it. But most are similar to their witnesses. Siyempre, yung mga nakita nyo na lumabas sa Committee on Justice. Now, we left out kasi certain witnesses, especially their names, for security reasons. So, maaaring doon nagkakaiba yung mga witnesses namin. But I cannot share their names for security purposes. And that's part and parcel of yung guidelines na binigay sa amin sa pre-trial conference, no, na pwede kaming hindi i-name yung witnesses for as long as we state the purpose, kung ano yung purpose nila for being, no. And So yun lang ha. Diyan ko lang muna kayo bibitinin, okay? Pakinggan pa natin ito, pero patungkol ito sa mga witnesses yung ine-emphasize ko dito, no? Dito mo talaga makikita na walang kasalanan si VP Sara. Basta ang dami mong witness, no, na makapagsabi na yung witness ng kabila, ika-counter yan ng mga witness dito Kasi sila gumagawa ng witness. Dito naman, kung ano yung sasabihin dito sa kabila, itong mga nag-aakusa,
sasabihin yan, hindi, mali yan. Kasi ganito ang nangyari, ganyan. Di ba? So ako, I'm very hopeful and very, anong tawag doon? Kalimutan ko yung word eh. I am very optimistic, no? Na talagang hindi mai-impeach itong si BP Sara.